Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Alleged PDLX. Alam natin how important this issue is dahil nga it may compromise national security kapag ang ating mga government agencies ay gano'n na lang ka careless pagdating sa pag-iingat ng mga security classified documents. Alam natin ang mga pangyayaring ito. Because, alam natin, unauthorized disclosure may bring down a nation. Alam nyo yan. Buhay ng pulis. Damn if you do. Damn if you don't. Kung wala kang mahuling shabu, walang kwenta kang pulis. Kapag may nahuli ka, napakalaki nga, marami pang mag-speculate at magawa ng mga theories na ganon. So, masakit din para sa isang operative na tayo'y ina-accuse ng kung ano-ano pa. So, kaya kailangan natin to set the record straight, malaman natin kung ano talaga katotohanan, at kung may pagkakamali man, dapat makorek ito. Kung may pagkakamali. Just like bagong pangyayari ngayon, na tayo'y palaging yung supply ng shabu ngayon, galit na galit tayo. Hanggang ngayon, galit na galit tayo sa mga Chinese. Dahil sila ang palaging nagdadala ng shabu dito sa ating bansa. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. May American na, meron ng Canadian, at this is a new monster na nadidiscovery natin. Maraming salamat po, Senator Chairperson Bato de la Rosa and the Vice Chairperson, Senator Francis Tolentino, sa lahat po ng mga kasama ko rito. Magandang umaga po. Una-una, kami po ay nagpapasalamat sa hearing na ito upang maibahagi namin ang talagang nangyari. Mamaya po ipapakita namin ang lahat mula umpisa, yung video, and videos cannot lie. No? Pakahirap nitong laban sa droga. Isipin nyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado, ilang mga bata ang sisirain ito. Pero yung nagtrabaho dyan ng ating kapulisan, yung ahong kapitan na naging major, binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila. Mr. Senator, ito'y buwis buhay. Ibang klaseng mga tao to, hindi mo masabi yung safety ng pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman ang hinihiling ko sa publiko. Please, no, basta kami, kung ano pa man, we will continue with our work. At lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Senator. Your Honor, these police officers who are part of this accomplishment are part of the 99% police officers whose only mission is to serve and protect the community. It is with high hope that at the conclusion of this hearing, the PNP be recognized for this accomplishment. Wala akong duda. Yes, I just want to set the record straight. yes, sir. Wala akong duda sa inyo. Baka sabihin ninyo, pinatawag ko kayo dito ng hearing dahil marami akong pagdududa. Gusto ko lang paliwanag ninyo sa buong kapuluan kung ano yung nangyari talaga. Yes. Alam ko na habang nagsalita ka, masyadong mabigat yung delivery of words mo. Mukhang galit ka na siguro sa akin, ha? Going back to my question, kindly answer the question. Was that intelligence-driven or random checkpoint? Bulaga lang sa checkpoint or what? Random checkpoint, Your Honor. Random. Kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw, gano'n. So, klaro, random checkpoint. Checkpoint. The Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka. Dapat ma-checkpoint ka. Di ba? Dapat ma-checkpoint ka. Dahil kung hindi yun na-check, napakaraming buhay masisira sa shabu na yun. So magpapasalamat tayo sa sipag ng inyong mga tauhan dyan. Yun nga lang. Diretso na ako sa next tanong ko kanina. First time natin ito ngayon na experience na shabu, ang traffickers ay mga puti, di ba? Ito po kasi ay sub judice po, nasa korte na po ngayon. At
kami po'y nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. So I would like to take this opportunity to mention to this committee that we need some legislation so that we can better perform our function in checking particularly this pleasure yacht. So as per our current policy, the pleasure yachts are not subjected to our inspection unless it is being used to carry passengers or cargo. But if it is for personal use, we have less jurisdiction than that. Hindi mo sila pwedeng i-checkpoint, parahin mo dahil may impormasyon ka, tumawag yung counterpart mo doon sa Canadian Drug Enforcement. O merong isang Canadian dyan na naka-sailboat, papunta dyan, may laman na droga, i-intercept ninyo. So, Coast Guard, hindi mo parang kayang parahin yun porque private siya na sailboat, hindi mo pwedeng parahin? In that case, sir, pwede. Sir. Okay. Gusto mo yung legislation talaga na obligado silang lahat magpa-inspection once they enter Philippine territory. Yes, sir. Intel-driven na nagkabulagaan. Yes, sir. Ganun na lang. Dahil na naman yan. Maintindihan mo natin yan eh. We are all in the law enforcement community. Alam natin yan. Matagal na may informasyon na gano'n. Tapos checkpoint tayo ng random checkpoint. Hanggang sa nabulaga tayo, youth, ito na pala yung target natin. Di ba? So intel-driven pa rin. No question about that. Hindi tayo nagdududa dyan. Normal yan. As I've said, ang importante, nahuli talaga yon, hindi nakalusot. Kahit anong intel-driven mo dyan, tapos hindi nahuli yon, wala rin kwenta yung intel-driven operation mo, di ba? So, importante talaga nahuli yun. At we are very happy. We are very happy na nahuli yun. Eh, nandito po, kasama natin dito sa, sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present, doon sa ni-represent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung madismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa sa IIS. Yung mga dokumento, hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa madismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga mga ibinato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Nananahimik po ako Nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Nananahimik po ako Ang ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Hindi ho kaya nag-umpisa ito dun sa ipinalabas na video dun sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa dun sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta rin sa video,
Ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved. Tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magmula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmumula yung identification. Nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, Sir, si ano po yan? Si Maricel. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. May mga iba pong mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Deny mo yan na hindi yan dokumento ng PDEA. Ako naiintindihan ko si General Lasso eh. Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat Siguro, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Balik tayo doon sa mga papel. Yun lang ating gustong malaman kung talaga totoo You confirm na papel mo yon? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yun po yung in accordance with PDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.